Magandang hapon po sa inyo mga kapatid. Ngayon ay araw ng Sabado at nasa biblical trip po tayo ng church ng Tel Aviv International Adventist Church. Ang iyong daan o Diyos, ang nasa santuaryo. Sinong dakilang Diyos ang gaya ng Diyos? Sa awit 77 verse 13, sinasabi ng talatang ito na ang mga kapamaraanan ng ating Panginoon, ang kanyang pagliligtas at ang kanyang katwiran, ay makikita na ipinahayag sa kanyang presensya at sa sangtuaryo. Kaya mahalaga na ating maunawaan ng mga seremonya at mga ginagawa dito sa loob ng sangtuaryo. Mga kasangkapan o mga banal na kagamitan na naririto at kung ano ang mga sinisimbolo ng mga ito. So ngayon po ay narito tayo sa Timna Park na kung saan sa timog parte ng Israel. Samahan nyo kami na alamin natin at pag-aralan kung ano ang mga nilalaman ng mga katotohanan ng ating pong masusumpungan sa loob ng sangtuaryo. Ayon po sa Exodus 25 verse 8, ang sabi ng Panginoon, ipagawa mo ako ng sangtuaryo na aking titirhan na kasama nila. Ipinag-utos ng ating Panginoon kay Moises na ipagawa ng Israel ang Panginoon ng sangtuaryo upang makapanahan siya sa gitna nila. Ang sangtuaryo ay isang nagpapakita ng pagnanais ng Panginoon na mapalapit sa kanyang bayan. Ang sangtuaryo ay isang tanda ng presensya ng ating Panginoon na kung saan nagsasabing ang Diyos ay malapit at hindi sila nag-iisa. Alam niyo ba na isa sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo ay ang pangalang Emmanuel, na kung saan ang ibig sabihin nito ay sumasa atin ang Panginoon, na kung saan ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo ang siyang katuparan ng sangtuaryong ito. At makikita din natin sa ang lahat ng kapistahan ng mga Hudyo na nakasentro sa sangtuaryo, ang mga kasangkapan o kagamitan na ginagamit sa sangtuaryo, maging ang mga seremonya na ginagawa sa loob ng sangtuaryo ay nakasentro sa gawain ng Panginoon. Kaya tara, isa-isa nating alamin kung ano ang mga ating matutuklasan sa loob ng sangtuaryo. Kung inyo po makikita, ito ang bungad, ang pintuan or the door na sinasabi. Alam niyo ba na ang sangtuaryo ay may iisang pinto lamang papasok at papalabas? At sinabi ni Kristo, ako ang pintuan, at yan ay masusumpungan po natin sa book ng John chapter 10 verses 9 and 10. At sinabi din ng ating Panginoon nang sino mang papasok sa pintuan o sino mang papasok sa kanya ay maliligtas at magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Sinabi din ng ating Panginoon sa John 14 verse 6, ako o siya ang daan, siya ang katotohanan at siya ang buhay. So, mga kapatid, katulad po ng sangtuaryo, mayroon lamang itong iisang daan papasok. At gayon din naman, mayroon ding iisang daan na kung saan ay patungo sa buhay na walang hanggan at magkakaroon ng kaligtasan. At ito po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, tara, pasok tayo. Pang-alamin natin ang mga susunod pa na parte ng sangtuaryo. Yan. Kung inyo pong makikita ang ito po ay ang tinatawag na dambana ng mga handog na susunugin. Ang sangtuaryo ay may tatlong bahagi. Ito ay ang outer court o patio sa labas, loob ng mga hentil,
At ang pangalawa ay ang banal na dako at ang kabanal-banalang dako. Itong dambanang ito na kung saan sinusunog ang mga handog, dito po sinusunog ang mga hayop na inihahandog para sa kapayapaan. At ang apoy na inyong makikita sa dambanang ito ay laging nagniningas, na kung saan mababasa po natin yan sa Leviticus chapter 6 verse 12 and 13. Ang dambana na ito na sinusunog, na pinagsusunugan ng mga handog ay sinisimbolo ng krus ng Kalbaryo, na kung saan natin pong nalalaman ng ating Panginoong Hesukristo ay namatay at siya ang naging handog, naging alay para sa ating mga kasalanan. Ayon nga po ayon sa book ng John, chapter 1, verse 29, nang makita ni John ang ating Panginoong Hesukristo, ay kanyang inihayag, tingnan ninyo, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. At gayon din po sa 1 Corinthians chapter 5, verse 7, na sinabi ni Pablo, na si Kristo ang kordero ng Paskwa. At dito po mga kapatid, doon sa krus ng Kalbaryo ay ating pong naalaman na naisakatuparan ng ating Panginoong Hesus ang pagbabayad ng kasalanan ng sanlibutan. At ang pangako ng Panginoon, ang sino mang mananampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit mga kapatid, hindi po doon natatapos ang paglalakbay nating Kristiyano. Kaya pumasok po tayo para ating makita ang mga iba pang mga kasangkapan at kagamitan na maaalaman natin sa loob ng sanktuaryo. Kung inyo po makikita, ang bagay na ito ay tinatawag na laver, na kung saan pagkatapos ng mag-alay ay dito po sila naguhugas ng kanilang mga kamay. Sa ating pong espiritual na buhay, dahil ating pong napag-alaman kanina na naisakatuparan ng ating Panginoon ng kapatawaran ng ating mga kasalanan ay ang kanyang buhay. At tayo ngayon sa ating mga buhay mga kapatid, patuloy na ipinapahayag ng Diyos ang kanyang mga salita upang tayo'y magsisi, manumbalik sa Kanya at tanggapin siya. And in true baptism, mga kapatid, nakita natin ang pagkilos ng banal na Espiritu na hinuhugasan tayo, nililid tayo, tinatama tayo. At ang sabi din ng ating Panginoon na nagbibigay pag-asa sa bawat isa sa atin, na kung ating babasahin sa 1 John chapter 1 verse 9, na kung tapat nating ihahayag ang ating mga kasalanan sa Panginoon, ay tapat ang Diyos na tayo ay Kanyang patatawarin. Napakagandang pag-asa mga kapatid. Kaya ngayon sa pagpapatuloy ng ating pagsasaliksik kung ano ang mga kagamitan at nakatutulong, ipinapahiwatig nito sa atin, ay patuloy nyo kaming sasamahan at tara, pumasok tayo pang maalaman pa natin ng mga kasangkapan na napakahalaga kung ano ang mga sinisimbolo nito na makatutulong din sa atin mga espiritual na buhay. So, sa pagpapatuloy po natin, kung niyo pong nakikita, andito na po tayo sa ibang parte ng sanktuaryo, na kung saan, kung tayo po ay papasok dito, makikita natin ang dalawang parte pa ng sanktuaryo, na kung saan ang banal na dako at ang kabanal-banalang dako. At pagpasok po natin dito, makikita natin ang mga iba pang mga kasangkapan, mga banal na kagamitan, na kung saan tulad ng isang table of shewbread, na kung babasahin po natin sa John 6 verse 35, sinasabi doon na ang ating Panginoon ay ang bread of life. Ipinapayag sa atin, mga kapatid, na sabi nga natin, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Panginoon. At alam natin na ang salita ng Diyos ay mismo ang ating Panginoong Hesus, na siyang patuloy na magpapalakas at magbibigay ng kapangyarihan ng kanyang mga salita sa buhay natin upang tayo ay mabago, sapagkat tunay na tayo po'y uhaw sa katotohanan at alam natin na ang katotohanan na siyang magpapalaya sa bawat isa sa atin. At makikita din po natin ang candlestick, na kung saan, kung ating pong babasahin sa John 8 verse 12, na sinasabi sa atin na ang Panginoon ang siyang ilaw ng ating buhay, mga kapatid.
So si Kristo, ano po mga kapatid, siya ang ilaw ng sanlibutan. At sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ito ay nagbibigay liwanag sa ating mga espiritual na buhay. Ito ay nagbibigay liwanag upang tahakin natin ang landas patungo sa Kanya. Kung pagnanais natin na mabago yung ating mga buhay at makapiling ang ating Panginoon, dinggin natin ng tinig niya sa pamamagitan ng Kanyang salita, sapagkat ang salita ng Diyos ang siyang gumagabay sa ating mga espiritual na buhay, at ang salita ng Diyos ang nagpapabanal sa bawat isa sa atin upang tayo maituwid at tayo ay mabilang sa kaharian ng ating Panginoon. At atin din pong masusumpungan sa loob nito ang altar of incense, na kung saan mga kapatid, kung ating babasahin ang Hebrew chapter 7 verse 25, atin pong masusumpungan doon nang sabi, therefore, He is able to save completely those who come to God through Him, because He always lived to intercede for them. Dito po ay matibay na tinutukoy sa atin na ang ating Panginoong Hesukristo bilang ating dakilang saserdote. Siya, alam po natin mga kapatid, ay buhay magpakailanman at patuloy na namamagitan para sa atin, mga kapatid. Dahil ayaw ng Panginoon na tayo ay mahirapan, at sa harap ng Diyos, siya ang ating tagapamagitan. Siya ang nananalangin para sa atin. Dahil ang nais ng Panginoon, ibinigay niya ang buhay niya at ibinibigay niya pa ang lahat, mga kapatid, upang tayo makapanumbalik at isuko ang buhay natin sa Kanya. Dahil lang sabi nga, hindi lang tayo inililigtas ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi lang minsan mga kapatid, kundi hanggang ngayon ay patuloy niyang ipinaglalaban, ipinagtatanggol tayo araw-araw sa ating Diyos Ama. At sa kabanal-banalang dako mga kapatid, atin pong makikita ang Ark of Covenant, na kung saan ito ay ating nasumpungan sa banal na kasulatan kung ano ang nilalaman ng mga ito. Ang Ark of Covenant ang siyang gabay natin sa buhay natin, maging pamantayan natin upang maalaman na tayong mga makasalanan. At ito ay sagrado, banal, mga kapatid, na kung ating babasahin sa Malakay 3:5, mga kapatid, ito ang justice ng Panginoon. Ang sabi doon sa Malakay 3:5, so I will come to put you on trial. I will be quick to testify against sorcerers, adulterers, and perjurers, against those who defraud laborer of their wages, who oppress the widows and the fatherless, and defraud the foreigners among you of justice, but do not fear me, says the Lord Almighty. Alam niyo mga kapatid, sa talatang ito, ipinapakita ng ating Panginoon na siya ang Diyos ng hustisya. Mga kapatid, ang Diyos ay makatarungan. At alam natin na hindi niya pinapalampas ang kasalanan, mga kapatid. Hindi niya pinapalampas ang anumang mga pandaraya, ang anumang mga pang-aapi at kawalang katarungan. Ngunit mga kapatid, makikita natin, sabi nga ang Panginoon ay malapit sa mga bagbag ang puso, at tapat ang Panginoon sa mga taong inuusig, sapagkat makikita nila ang kaharian ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ipinapahayag sa atin, ang tunay na pagsamba ay hindi lang sinasabi natin, hindi lang sa mga ritual na ginagawa natin mga kapatid, kundi makikita nawa yung pagbabago sa kaibuturan ng ating mga puso, dahil ang hinahanap ng Diyos ay ang pusong handang sumuko at lumapit sa Kanya. At nawa, hindi lang sa salita na inapapakita natin ito, kundi sa puso natin makita at maipakita natin ang tapat na pagtanggap natin sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon ay tapat magpakailanman. At ang Panginoon, alaman natin na siya ay makatarungan at mahabagin sa bawat isa sa atin. Huwag nating sayangin ang pagkakataon na binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya kung ating sasaliksikin ng lanlalaman ng sangtuaryo, tayo ay makakaroon ng buhay na walang hanggan mga kapatid. Sapagkat ang Diyos ang naging handog, siya ang tupa na kung saan walang pagkakasala mga kapatid. Siya ang Diyos na makatarungan, siya ang Diyos na namamagitan sa atin, siya ang Diyos na nagtatanggol sa atin, at ginagawa niya ang lahat dahil hindi nais ng Panginoon na tayo ay mapasama,
Hindi nais ng Panginoon na tayo ay mapariwara. Kaya mga kapatid, kung narinig mo ang salita ng Panginoon, kung ang Panginoon ay patuloy na kumakatok sa iyong puso, pagbuksan natin siya. Sapagkat tulad ng sangtuaryong ito ang naging katuparan ng lahat ng sakripisyong ginawa ng Panginoong Yesus para sa iyo at para sa akin. At ito ang ginagawa ng Panginoong Yesus ngayon na patuloy na gumigising sa atin na kung tatanggapin lamang natin siya, makikita natin at matatamasa natin ang buhay na walang hanggan na ipinagkakalob ng Panginoon sa mga taong magtitiis, maging tapat at matuwid hanggang sa wakas ng kanilang mga buhay. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.